Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan. Sinasabi nilang, ang pag-ibig ay isang paraiso. Isang lugar kung saan ang lahat ay perpekto at puno ng kaligayahan. Ngunit paano kung ang paraisong pinapangarap mo ay siya ring magiging impyernong susunog sa iyong buong pagkatao? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier ay parang mga bituing kumikinang sa loob ng mansyon ng mga Del Fuego. Bawat sulok ng Paraiso Heights ay sumisigaw ng karangyaan. Ang mahinang tunog ng violin, ang halimuyak ng mga mamahaling pabango, at ang tawanan ng mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit ay lumilikha ng isang perpektong larawan ng yaman at kapangyarihan. Ngunit para kay Liwayway Ilustre Del Fuego, ang tunay na paraiso ay hindi ang nakikita ng kanyang mga mata. Ito ay ang munting paraisong dinadala niya sa loob ng kanyang sinapupunan. Nakatayo siya malapit sa isang bintanang salamin na tanaw ang malawak na hardin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang bahagyang umuumbok na tiyan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puro at puno ng pag-asa. Sa loob ng 3 buwan, sa kauna-unahang pagkakataon, nararamdaman niyang kompleto na ang kanyang pagkababae. Ito na yon. Ang pangarap niyang pamilya, kasama ang lalaking pinakamamahal niya, si Gideon. Anak, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng salo-salo. Malapit mo nang makilala ang daddy mo. Siguradong matutuwa siya. Kanina pa niya hinahanap si Gideon. Gusto niyang isabay sa pag-anunsyo ng kanilang anibersaryo ang pinakatatago niyang sikreto. Isang sorpresa. Ang pinakamagandang regalong maibibigay niya sa kanyang asawa. Iniwan niya ang kanyang kinatatayuan at nagsimulang maglakad sa gitna ng mga bisita. Bawat bati at ngiti ay tinutugunan niya ng may kabaitan. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na hinahanap ang isang figura lamang, ang kanyang asawa. Dinala siya ng kanyang mga paa sa may bandang hardin, malayo ng kaunti sa ingay. Doon, sa ilalim ng isang mayabong na puno ng akasya, sa isang sulok na hindi gaanong dinadaanan ng liwanag, natanaw niya ito. Si Gideon. Ngunit hindi siya nag-iisa. Napatigil si Liwayway. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. May kasama si Gideon na isang babae. Nakatalikod ito sa kanya. Ngunit pamilyar ang hubog ng katawan at ang kulay pulang bestida na hapit dito. Si Mahalina Revilla, ang anak ng business partner ng kanyang asawa. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakita ni Liwayway ang isang bagay na dumurog sa kanyang puso sa 1,000 piraso. Ang kanyang asawa, ang kanyang si Gideon, ay marahang itinaas ang mukha ni Mahalina at inilapat ang kanyang mga labi dito. Hindi iyon isang simpleng halik. Ang paraan ng paghalik ni Gideon ay puno ng pagnanasa, ng isang lihim na matagal nang itinatago. Ang mga kamay nito ay nasa baywang ni Mahalina, habang ang mga kamay naman ng babae ay nakapulupot sa batok ng kanyang asawa. Parang may bumibiyak sa loob ng dibdib ni Liwayway. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang paraisong kanyang pinapangarap, ilang sandali lang ang nakalipas, ay biglang naging isang bangungot. Hindi niya namalayan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga paa ay kusang humakbang palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Gideon, ang boses na lumabas sa kanyang lalamunan ay basag at nanginginig. Sabay na napalingon ng dalawa, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Mabilis na lumayo si Gideon kay Mahalina. Inaayos ang kanyang damit na tila walang nangyari.
Wayway, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Gideon. May bahid ng inis sa kanyang boses. Hindi pagkataranta. Ngunit ang mga mata ni Liwayway ay nakapako kay Mahalina na ngayon ay nakangisi sa kanya. Isang ngising mapang-asar. Nakakaistorbo yata kami sa inyo. Sarkastikong sabi ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ano to, Gideon? Anong ibig sabihin nito? It's not what you think. Mabilis na sagot ni Gideon. Hinawakan siya sa braso, ngunit iwinaksi ito ni Liwayway. Huwag mo akong hawakan. Sigaw niya. Hindi na napigilan ng emosyon. Nakita ko ang lahat. Sa anibersaryo pa talaga natin, Gideon. Si Mahalina ang sumagot. Oh, please, Liwayway. Huwag ka ngang mag-iskandalo rito. Sabi nito, ang boses ay puno ng pagkainip. Hindi ka ba napapagod maging martir? Kung hindi mo kayang bigyan si Gideon ng kailangan niya, may ibang gagawa nun para sa kanya. Parang isang sampal ang mga salita ni Mahalina. Ang bawat salita ay lason na kumakalat sa kanyang sistema. Wala kang karapatan. Simula ni Liwayway, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Karapatan? Tumawa si Mahalina. Ang karapatan ay para sa mga taong pinaglalaban. At ikaw, Liwayway? Masyado kang mahina para lumaban. Sa galit, humakbang si Liwayway palapit kay Mahalina. Ngunit bago pa man niya magawa ang iniisip, isang malakas na tulak ang sumalubong sa kanya. Itinulak siya ni Mahalina. Malakas. Ang mundo ni Liwayway ay biglang umikot. Nawalan siya ng balanse. Ang mga sigaw ng ilang bisitang nakakita ay parang nanggagaling sa malayo. Ang kanyang katawan ay bumagsak patalikod patungo sa direksyon ng mga nagbabagang uling sa malaking decorative fire pit na nagsisilbing palamuti sa hardin. Isang nakakapasong sakit ang biglang gumapang sa kanyang likod at braso. Ang tunog ng pagdikit ng kanyang balat sa nagbabagang uling ay sinabayan ng amoy ng nasusunog na tela at balat. Isang sigaw na puno ng di maarok na sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang tanging iniisip ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan ng mga taong nagsisigawan at papalapit, ang mga mata ni Liwayway ay desperadong hinanap ang kanyang asawa. Hinihiling na sana, kahit sa huling pagkakataon, ay tulungan siya nito. Nakita niya si Gideon, nakatayo lang ito, nakatingin sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng pag-aalala o awa. Ang mga mata ni Gideon ay malamig, blanko, at puno ng kalkulasyon. Tila mas inaalala pa nito ang iskandalong maaaring malikha kaysa sa asawang nasasaktan sa kanyang harapan. Ang realisasyong yon ay mas masakit pa kaysa sa apoy na pumapaso sa kanyang balat. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Ang sakit ay nagiging manhid. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang paglapit ni Gideon. Yumuko ito, hindi para tulungan siya, kundi para bumulong sa kanyang tainga. Ang huling narinig niya ay ang malamig at walang kaluluwang boses nito. Isang banta na tatatak sa kanyang kaluluwa magpakailanman. Manahimik ka kung gusto mo pang mabuhay ang anak mo. At pagkatapos, ang lahat ay naging kadiliman. Ang unang bumati kay Liwayway ay ang amoy ng antiseptiko. Matapang, malinis at malamig. Kasunod nito ay ang realisasyon ng malambot na kama, ang manipis na kumot na nakapatong sa kanyang katawan at ang mahinang, ritmikong tunog ng isang makina sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot. Napakaliwanag. Nakakasilaw. Sinubukan niyang gumalaw. At doon, ang sakit ay bumalik na parang isang alon ng apoy. Isang matinding kirot ang gumapang mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang kaliwang braso. Napadaing siya ng mahina. Anak ko. Iyon ang unang salitang namutawi sa kanyang mga labi.
Agad niyang idinapo ang kanyang kanang kamay sa kanyang tiyan. Gumaan ang kanyang pakiramdam nang maramdaman niyang naroon pa rin ito. Ligtas. Ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Ang pagbabalik ng alaala ay mas mabilis at mas malupit pa sa sakit ng kanyang mga paso. Ang halik, ang mga salita ni Mahalina, ang malakas na tulak, ang nagbabagang uling, at ang pinakamasakit sa lahat, ang malamig na mga mata ni Gideon, ang kanyang banta. Gising ka na pala. Ang boses na yon, malamig, walang emosyon. Napalingon si Liwayway at nakita niya ito. Si Gideon, nakaupo sa isang silyang katabi ng kama, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa kanyang mamahaling telepono. Nakasuot pa rin ito ng damit mula sa party, ngunit wala na ang anumang bahid ng pagkasindak. Ang naroon na lang ay inis at pagkalkula. Gideon. Bulong niya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ibinaba nito ang telepono at sa wakas ay tumingin sa kanya. Mabuti naman. Akala ko ay tatagalan mo pa ang pagtulog-tulugan mo. Walang pag-aalala, walang awa, tila ba siya pa ang may kasalanan? Ang anak natin? Nanginginig niyang tanong. The doctor said the baby is fine. You were lucky, sagot nito. Tila naguulat ng isang business transaction. May mga second-degree burns ka sa likod at braso. They will leave scars. Hinawakan ni Liwayway ang benda sa kanyang braso. Bawat haplos ay nagpapaalala sa kanya ng lahat. Pero may isang sakit na mas matindi pa. Ang sakit ng katotohanan. Bakit, Gideon? Bakit mo hinayaang mangyari yon? Halos pumatak na ang kanyang mga luha. Tumayo si Gideon. Hindi para alalayan siya, kundi para maglakad-lakad sa silid. Huwag na nating pag-usapan yan, Wayway. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin aayusin ang gulong ginawa mo. Gulong ginawa ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Liwayway. Ako pa ang gumawa ng gulo. Nakita mo ang ginawa ng babae mo, Gideon? Tumigil ka, mariing sabi nito. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang nakita ni Liwayway ay ang tunay na Gideon Del Fuego, isang lalaking sanay makuha ang lahat ng gusto niya. Mahalina is not the problem is your lack of control. Lumapit ito sa kanya at may inilapag na isang papel sa tabi ng kanyang kama. Ano yan? That is your story, your official statement, sagot ni Gideon. Isang malungkot na aksidente. Nadulas ka, malapit sa fire pit. Mabuti na lang at nandoon ako para iligtas ka. Nagpapasalamat ka sa iyong mapagmahal na asawa. Binasa ni Liwayway ang mga nakasulat. Bawat salita ay isang kasinungalingan. Bawat pangungusap ay isang insulto sa kanyang pagkatao. Hindi ko to sasabihin, matigas niyang sabi. Magsasampa ako ng kaso laban sa kanya at sayo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Gideon. Don't be naive, Wayway. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan nila? Isang hamak na probinsyana o ang mga Del Fuego? Bago ka pa man makarating sa korte, sisirain kita. Sisirain ko ang pangalan mo, ang pamilya mo. Biglang tumunog ang telepono ni Gideon. Nakita ni Liwayway ang pangalan sa screen. Tito Andres Revilla. Ang ama ni Mahalina. Lumayo ng kaunti si Gideon bago sinagot ang tawag. Sinubukan nitong hinaan ang boses, ngunit sa katahimikan ng silid, sapat na iyon para marinig ni Liwayway. Tito, yes. Yes, she's stable now. Huwag kayong mag-alala. Kontrolado ko ang sitwasyon. Oo, ang kasunduan. Tuloy na tuloy iyon. Itong maliit na aberya ay hindi makakaapekto sa pagsasanib ng mga kumpanya. I'll handle Liwayway. Ako ang bahala. Kasunduan, pagsasanib. Ang mga salita ay parang mga piraso ng isang palaisipan na dahan-dahang
nabubuo sa kanyang isipan. Hindi lang ito simpleng pambababae, may mas malaki, mas malalim. Ang kanyang pag-aasawa, ang kanyang buhay. Tila isang collateral na lang sa isang mas malaking laro. Nang ibaba ni Gideon ang telepono, ang mukha nito ay mas seryoso. Gusto kong tawagan ng pamilya ko, sabi ni Liwayway. Sinusubukang maging matatag. Kailangan nilang malaman ang nangyari. Lumapit si Gideon at walang sabi-sabing kinuha ang telepono ni Liwayway mula sa bedside table. Hindi maaari. Mula ngayon, ako ang kakausap sa kanila, sabi nito. Para sa kapayapaan mo, hindi mo kailangan ng stress. Karapatan ko yon. Ibigay mo sa akin ang telepono ko. Sigaw ni Liwayway. Sinusubukang bumangon, ngunit pinigilan siya ng sakit. Yumuko si Gideon. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa kakanya. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng banta. Kilala mo ako, Wayway. Alam mo ang kaya kong gawin. Isang tawag ko lang. Ang maliit na bukid ng mga magulang mo sa Baryo Amihan ay maaaring mawala. Isang tawag ko lang, ang kapatid mong nagtatrabaho sa pabrika ay maaaring mapatalsik. Manahimik ka. Sundin mo ang sasabihin ko para sa kapakanan ng lahat. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ito na ang tunay na bilangguan. Walang rehas, ngunit mas masikip pa sa alinmang selda. Tumalikod na si Gideon. Magpahinga ka. Bukas, ililipat ka na pabalik sa mansyon. May mga nurse na magbabantay sa'yo. Huwag kang gagawa ng anumang katangahan. At sa pag-click ng pinto, naiwan si Liwayway sa nakakabinging katahimikan. Napahagulgol siya. Hindi dahil sa sakit ng kanyang mga paso, kundi dahil sa sakit ng katotohanang ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay siya ring demonyong sisira sa kanya. Wala siyang kakampi, wala siyang pag-asa, nag-iisa siya. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok ang isang batang nurse para i-check ang kanyang dextrose. Tahimik lang itong gumalaw. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Ngunit bago ito umalis, may ginawa itong hindi inaasahan. Nang ayusin nito ang kumot ni Liwayway, pasimple nitong ipinasok ang isang bagay sa ilalim ng kanyang palad. Isang bagay na maliit, luma, at matigas. Isang lumang modelo ng cellphone. At sa kanyang pag-alis, lumingon ito sa kanya. At sa isang pabulong na boses, sinabi nito, "May nagpapabigay po. Mag-iingat kayo." Ang pagbabalik sa Paraiso Heights ay hindi pag-uwi. Ito ay isang pagpasok sa isang mas malaki at mas magandang kulungan. Kung sa ospital ay puti ang mga pader, dito sa mansyon ay ginto at marmol. Kung doon ay amoy gamot, dito ay amoy ng mamahaling floor wax at katahimikan. Isang katahimikang nakakabingi, mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang bawat portrait ng Pamilya Del Fuego na nakasabit sa pasilyo ay tila mga matang nakamasid. Humuhusga. Ang mga katulong na dati palangiti sa kanya ay ngayon yumuyuko at umiiwas ng tingin, tila natatakot na mahawa sa anumang kamalasang bumabalot sa kanya. Ang kanilang master's bedroom, na dati kanlungan ng pagmamahalan nila ni Gideon, ngayon ay isa ng selda. Ang malawak na bintana, kung saan tanawang hardin, ay tila isang paalala lamang ng kalayaang hindi niya abot kamay. 2 security guard na nakasuot ng itim na suit ang laging nakaposte sa labas ng kanyang pinto. Hindi sila nagsasalita, ngunit ang kanilang presensya ay isang malinaw na mensahe. Bawal kang umalis. Nagpalakad-lakad si Liwayway sa loob ng kwarto. Ang bawat hakbang ay nagpapatingkad sa kanyang pagkabalisa. Ang katawan niya ay mas mabuti na ang pakiramdam, ngunit ang mga galos mula sa paso ay nagsisilbing permanenteng tanda ng gabing iyon. Ang kanyang isipan, gayon paman, ay mas magulo pa sa dati. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang kamay na laging nakahawak sa kanyang tiyan. "Dito ka lang, anak," bulong niya.
Kakayanin natin to. Nang masigurong wala ng tao sa pasilyo, dahan-dahan niyang kinuha mula sa pinakatagong bulsa ng kanyang damit ang lumang teleponong bigay ng nurse. Ito ang tanging koneksyon niya sa labi. Ang tanging pag-asa niya. Pumasok siya sa banyo, nilak ang pinto, at binuksan ang gripo para magkaroon ng ingay. Nanginginig ang mga kamay niyang pinindot ang numero ng kanyang matalik na kaibigan, si Cheska. Ito ang una niyang tinawagan sa ospital, ngunit hindi ito sumasagot. Ring, ring, ring. Please, Cheska, sagutin mo. Pakiusap niya sa kawalan. Ring, ring. At pagkatapos, ang boses mula sa automated system. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Nag-iwan siya ng mensahe. Cheska, ako to, si Weiwei. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. Kailangan kita. May nangyari. Hindi ako okay. Please, tawagan mo ako pag narinig mo to. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi natatawag si Cheska. Isang tao lang ang may kapangyarihang takutin o bayaran ang kanyang mga kaibigan para manahimik. Si Gideon, ang kanyang asawa. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na pader ng banyo at doon, tahimik siyang umiyak. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay parang isang kumunoy na dahan-dahang humihila sa kanya pababa. Kinabukasan, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito si Gideon. Isang katulong ang nagsabing may bisita siya. Ang kanyang biyanan, si Ginang Diwa del Fuego. Pumasok si Ginang Diwa sa silid. Dala ang kanyang karaniwang aura ng kapangyarihan at pagiging sopistikada. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, gaya ng dati. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. Ang boses ay pormal at malayo. Mabuti na po, Mama. Sagot ni Liwayway, yumuko ng bahagya bilang paggalang. Umupo ang matanda sa isang silya, malayo sa kanya. Narinig ko ang nangyari, isang aksidente. Napakawalang ingat. Ang mga salitang aksidente at walang ingat ay parang maliliit na karayom na tumusok sa puso ni Liwayway. Tila ba kinakampihan nito ang bersyon ng kwento ni Gideon? Hindi po yon. Sinubukan ni Liwayway magpaliwanag, ngunit pinutol siya ng kanyang biyenan. Ang mahalaga ay ligtas ang apo ko. Sabi ni Ginang Diwa, ang mga mata ay nakatuon sa tiyan ni Liwayway. Kailangan mong maging mas maingat para sa bata. Tumango na lang si Liwayway, nilulunok ang katotohanang gusto niyang isigaw. Ngunit sa pagtayo ng kanyang biyenan para umalis, may napansin si Liwayway. Sa isang iglap, habang napadaan ito sa kanyang kaliwang bahagi, ang mga mata ni Ginang Diwa ay dumapo sa braso niyang may benda. At sa isang kisap mata, nakita ni Liwayway ang isang bagay na hindi niya pa nakikita sa mga mata nito dati. Isang kislap ng awa, ng sakit, ng galit. Nawala rin ito agad, pinalitan ng karaniwang malamig na ekspresyon. Ngunit nakita niya iyon. Sigurado siya. Magpagaling ka, Liwayway. Sabi ni Ginang Diwa bago tuluyang lumabas. Kailangan mong maging malakas. Naiwan si Liwayway na litong-lito. Ang pagbisitang yon ay mas nagdagdag pa sa kanyang kaba. Gabi na. Matapos ang isa na namang tahimik na hapunan sa loob ng kanyang kwarto, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang pakiramdam. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Palingalinga siya sa paligid. Ang mga kurtina ay nakasara. Ang pinto ay nakalock. Ngunit hindi maalis ang pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay sinuyod ang bawat sulok ng malawak na silid. Ang paintings, ang lampshade, ang malaking aparador. At doon, sa kisame, sa itaas ng kanyang kama, may napansin siya. Isang smoke detector. Ngunit sa gitna nito, may isang maliit na itim na tuldok na tila hindi dapat nandoon.
Isang perpektong bilog na bahagyang kumikinang kapag tinatamaan ng liwanag. Isang kamera. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang hininga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Bawat galaw niya, bawat salita, bawat luha, nakikita, naririnig. Minamanmanan siya sa sarili niyang kwarto. Ang mga pader ay may tenga at may mga mata. Nanginginig, kinuha niya ulit ang lihim na telepono. Ito na lang ang tanging bagay na pribado sa kanya. Ang tanging ligtas na lugar. Umupo siya sa sahig, sa sulok kung saan hindi siya direktang sakop ng kamera. Binuksan niya ang gallery ng telepono. Puno ito ng mga lumang litrato, marahil ng dating may-ari. Ngunit sa dulo, may isang folder na blanko para maaliw ang sarili. Bumalik siya sa home screen, tinitingnan ang mga lumang features ng telepono. At sa pagpindot-pindot, hindi niya namalayang na-activate niya ang video recorder. Isang maliit na pulang ilaw ang nagsimulang kumurap sa screen. Bigla, nakarinig siya ng mga yabag sa labas. Papalapit. Mabibigat. Pamilyar. Si Gideon. Sa sobrang taranta, mabilis niyang itinago ang telepono sa ilalim ng unan sa kanyang kama. Hindi niya naisip na patayin ito. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang hininga ay mababaw. Kasabay ng pagpihit ng seradura, ang maliit na pulang ilaw ay patuloy na kumukurap sa ilalim ng unan. Tahimik na nagre-record ng lahat sa dilim, naghihintay sa kung anumang mangyayari sa pagpasok ng halimaw sa kanyang silid. Pumihit ang seradura at bumukas ang pinto. Pumasok si Gideon. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay may kasamang bahagyang amoy ng alak. Isinara niya ang pinto ng marahan, ngunit ang tunog nito ay tila isang dagundong sa nakabibinging katahimikan ng silid. Agad na ipinikit ni Liwayway ang kanyang mga mata. Hinabol ang kanyang hininga at pinilit na maging kalmado. Huwag kang gagalaw. Magpanggap kang tulog. Ang utos ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagtanggal ni Gideon ng kanyang sapatos, ang pagkaluskos ng kanyang Amerikana nang ihagis ito sa isang silya. Naglakad ito palapit sa kama. Naramdaman ni Liwayway ang paglubog ng kutsyon sa kabilang panig. Umupo ito. Hindi ito nagsalita, ngunit ramdam niya ang mga mata nitong nakatitig sa kanya sa dilim. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang pagtibok ng kanyang puso. At sa ilalim ng unan, ang lihim na telepono ay patuloy na nagre-record. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita si Gideon. Ang boses niya ay mahina at puno ng kapaguran. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa inis. Para siyang nagsasalita sa sarili, sa pag-aakalang ang asawa ay mahimbing na natutulog. Ang gulo, bulong nito. Isang gabi lang, ang dami ng kailangang ayusin. Narinig niya itong bumuntong hininga. Ang problema sa'yo, Wayway, masyado kang naniniwala sa mga fairy tale. Akala mo, ang buhay ay tulad ng mga napapanood mong drama. Nanatiling hindi gumagalaw si Liwayway, ngunit sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, isang butil ng luha ang nagsimulang dumaloy. Pinakinggan niya ang bawat salitang lason na lumalabas sa bibig ng lalaking minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Pag-ibig? Mahina itong tumawa, isang tawang walang kagalakan. Pag-ibig doesn't save a multi-billion peso company. Si Mahalina? She's a means to an end. Ang pamilya niya ang tanging makakapagligtas sa Del Fuego Prime. Del Fuego Prime is bleeding, Wayway. At hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ng lolo ko dahil lang sa isang sentimental na hangal na tulad mo. Ang bawat salita ay isang punyal. Hindi ito tungkol sa pagnanasa. Tungkol ito sa pera, sa kapangyarihan. Ang kanyang sakit, ang kanyang kahihiyan ay isang maliit na aberya lamang sa isang malaking business plan.
all you had to do was be the perfect wife. Patuloy ni Gideon, ang boses ay nagiging mas malamig. Ngumiti sa mga party, magsuot ng magagandang damit at isilang ang tagapagmana ko. Isang simpleng trabaho, pero hindi. Kailangan mong gumawa ng eksena. Naramdaman ni Liwayway ang paggalaw nito. Tumayo ito at naglakad patungo sa bintana. Ngayon, kailangan kong linisin ang lahat. Kailangan kong kontrolin ang media. Patahimikin ang mga nakakita. Kailangan kong tiyakin na ang kasunduan namin ni Revilla ay matutuloy. At ikaw? Lumingon ito pabalik sa direksyon niya. Mananatili ka rito. Magpapagaling ka. At kapag oras na para humarap sa publiko, sasabihin mo ang eksaktong sinabi ko sa'yo. Pagkatapos noon, katahimikan. Narinig na lang niya ang mga yabag nitong papalayo at ang pagbukas at pagsara ng pinto ng banyo. Nang masiguro niyang ligtas na, doon na bumuhos ang kanyang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang umiyak sa kanyang unan, nanginginig sa galit, sa sakit, at sa isang bagong damdamin na ngayon lang niya naramdaman. Isang matinding determinasyon. Dahan-dahan niyang inilabas ang telepono mula sa ilalim ng unan. Tinitigan niya ang screen. Naroon pa rin ang pulang ilaw na kumukurap. Itinago niya ang recording, ang monologo ng kanyang asawa. Ang katotohanan. Ito ang kanyang ebidensya, ang kanyang sandata. Hindi pa niya alam kung paano niya ito gagamitin, pero sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, naramdaman niyang hindi siya ganap na walang kapangyarihan. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng isang itim at eleganteng sasakyan na nakaparada sa isang madilim na eskinita, ang ulan ay marahang pumapatak sa salamin. Si Diwa del Fuego ay nakaupo sa passenger seat. Ang kanyang muka ay seryoso habang nakatingin sa labas. Ang karaniwang postura niya na puno ng poise ay hindi nagbabago. Ngunit ang kanyang mga matang nakikita sa rearview mirror ay nagliliyab. Kumatok sa bintana ang isang lalaking nakapayong. Binuksan ni Diwa ang pinto. "Mr. Reyes," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Ginang del Fuego," sagot ng lalaki, isang pribadong investigador na may matalas na mga mata. Pumasok ito sa driver's seat, pinagpag ang basang payong. "Anong nakuha mo para sa akin?" Diretsong tanong ni Diwa. Walang paligoy-ligoy. Inabutan siya ni Mr. Reyes ng isang brown envelope. "Ang lahat ng hinihingi ninyo. Ang mga financial records na nagpapatunay sa malapit ng pagbagsak ng Del Fuego Prime. Ang mga record ng hotel at restaurant kung saan laging nga nagkikita si Gideon at si Mahalina Revilla. At huminto ito sandali. Ang mga detalye ng kasunduan nila ni Andres Revilla. It's more than just a merger. It's a hostile takeover disguised as a partnership." Binuksan ni Diwa ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Habang tinitingnan niya ang mga dokumento, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang batang Gideon, mga 10 taong gulang. Umuwi itong may pasa sa mukha. Nang tanungin niya, sinabi nitong ipinagtanggol niya ang isang kaklaseng binubuli. "Hindi po tama yon, Mama," sabi ng bata noon. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi dapat nananakit ng mas mahina sa'yo. Napapikit si Diwa. Saan nagkamali? Paano naging isang halimaw ang batang iyon na minsan ay may gininto ang puso? Ang parehong determinasyon na nakita niya sa mga mata nito noon ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ginagamit na nito para manakit at mang-apak. Idinapo niya ang kanyang kamay sa salamin ng bintana. Malamig. Gaya ng nararamdaman niya sa loob. Hindi niya hahayaang sirain ng halimaw na yon ang isa na namang inosenteng buhay. "May isa pa po," sabi ni Mr. Reyes na pumutol sa kanyang pag-iisip. Napatingin si Diwa sa kanya. "Ang tauhan kong nagpanggap na waiter sa party," sabi ng investigador, may ngiti sa gilid ng labi.
Nagawa niyang kunan ang lahat. Napatuwid ng upo si Diwa. Anong ibig mong sabihin? May kopya na po ako ng video mula sa party ginang Diwa. Sabi ni Mr. Reyes, inilabas ang kanyang sariling telepono. Mas malinaw pa sa inaakala natin. Ang mga umaga ni Liwayway ay mayroon ng isang ritual. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw. Magdarasal para sa kaligtasan ng kanyang anak. Kakain ng almusal na ihahatid sa kanyang kwarto at pagkatapos ay uupo sa tabi ng bintana, tatanawin ang isang mundong hindi na niya bahagi habang hawak-hawak ang tiyan niya at ang lihim na teleponong naglalaman ng katotohanan. Ngunit ang umagang iyon ay iba. Nagsimula ito sa isang tunog. Isang paulit-ulit na pagring-taneng ng telepono mula sa kabilang silid. Ang study, kung saan natutulog si Gideon simula nang umuwi siya mula sa ospital. Hindi ito isang ordinaryong tawag. Ito ay sunod-sunod, walang tigil, tila isang alarma na hindi mapatay. Narinig ni Liwayway ang isang malakas na mura mula sa kabilang dingding, sinundan ng pagkalabog. Malamang ay si Gideon na ginising ng walang hintong tawag. Ang pagring ay tumigil sandali, pagkatapos ay nagsimula ulit. Mas marami, mas mabilis. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng study, ang mabibigat na yabag ni Gideon sa pasilyo, at ang pagdadial nito sa intercom. Walang papapasuking bisita. Walang sasagutin na tawag. Naiintindihan niyo? Sigaw nito sa mga tauhan sa baba. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ni Liwayway ang malakas na pagsara ng pinto sa ibaba. Umalis si Gideon nang nagmamadali. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Liwayway. Anong nangyayari? Hinintay niya ang pagdaan ng security guard sa tapat ng kanyang pinto bago siya dahan-dahang lumabas ng silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naglakas loob siyang bumaba sa sala. Ang mansyon ay nakakabiinging tahimik, ngunit may tension sa hangin. Maging ang mga katulong ay nagbubulungan sa mga sulok. Nakatayo sa gitna ng sala ang isang malaking telebisyon, nakapatay. Hinawakan ni Liwayway ang remote control. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. May naguudyok sa kanya. Isang pakiramdam na may malaking nagbago. Pinindot niya ang power button. Nagliwanag ang screen. At ang mundo ni Liwayway ay huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mukha. Ang mukha niya ang nasa screen. Sa lahat ng news channels. Ipinapakita ang isang video. Isang malinaw. Hindi nanginginig na kuha mula sa isang anggulo na hindi niya nakita noon. Naroon siya. Kaharap si Mahalina at Gideon. Ang galit sa kanyang mukha. Ang pangaasar sa mukha ni Mahalina. At pagkatapos, ang tulak. Ang pagbagsak niya. Ang pagtama ng kanyang likod sa nagbabagang uling. Ang usok. Ang sigaw. Napatakip si Liwayway sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kanyang pinakapribado at pinakamasakit na sandali ay ipinapalabas na parang isang pelikula para panoorin ng buong bansa. Sa ilalim ng screen, isang hashtag ang paulit-ulit na lumalabas. #Justice for Liwayway. Isang video na ngayon ay viral sa social media ang nagpapakita sa socialite na si Liwayway Ilustre del Fuego, asawa ng business tycoon na si Gideon del Fuego na di umano'y tinulak ng modelong si Mahalina Revilla sa isang nagbabagang fire pit. Sabi ng news anchor. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sofa. Nakita niya ang isang tablet na naiwan sa coffee table. Nanginginig niyang kinuha ito at binuksan ang social media. Ang kanyang pangalan, ang hashtag, na sa lahat ng dako. Hindi 1,000, hindi 10,000, milyon-milyon, mga post, mga share, mga komento. Ang kanyang pribadong trahedya ay naging isang pambansang iskandalo sa loob lamang ng ilang oras. Sinimulan niyang basahin ang mga komento. Nakakakilabot, kitang-kita ang pagtulak at yung asawa tumayo lang,
walang puso. Grabe, buntis pa naman si Mrs. Del Fuego. Dapat makulong ang mahalina na yan at ang walang kwentang asawa niya. This is what power and money does. Akala nila kaya nilang tapakan ng lahat. Justice for Liwayway ha, Boycott Del Fuego. Hindi ka nag-iisa, Liwayway. Naniniwala kami sa'yo. Stay strong. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng sakit. May kasama itong kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa? Sa gitna ng kahihiyan at takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May mga taong nakikita siya. May mga taong naniniwala sa kanya. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng mansyon. Isang malakas na kalabog na yumanig sa buong kabahayan. Pumasok si Gideon. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay gulo. At ang kanyang mukha ay pula sa galit. Mukha siyang isang torong sinugatan. Ang mga mata niya ay nag-aapoy nang makita si Liwayway na nakaupo sa sala, hawak ang tablet. Sa harap ng telebisyong nagpapakita ng kanyang kasalanan sa buong mundo. Anong ginawa mo? Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong mansyon. Bago pa man makasagot si Liwayway, sumugod si Gideon. Hindi sa kanya, kundi sa telebisyon. Sa isang malakas na sipa, sinira nito ang screen. Isang malakas na tunog ng nababasag na salamin ang pumuno sa hangin. Napasigaw si Liwayway sa takot at napaatras. Humarap si Gideon sa kanya, ang bawat ugat sa kanyang leeg ay litaw. Ang tanga-tanga mo! Sigaw nito, papalapit sa kanya. Sinabi ko sa iyong manahimik ka, sinira mo ang lahat. Wala akong ginawa. Nanginginig na, sabi ni Liwayway, ngunit hindi ito nakikinig. Ang galit nito ay naghahanap ng mapagbubuntunan. Hinablot nito ang kanyang braso. Sa mismong bahagi, kung saan naroon ang kanyang paso, napasigaw siya sa sakit. Ikaw ang nagpakalat nito, di ba? Dinuro niya si Liwayway. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ginawa mo to para sirain ako. Takot. Iyon lang ang nararamdaman ni Liwayway. Takot para sa sarili niya. Takot para sa anak niya. Akala niya, iyon na ang katapusan niya. Ngunit bigla, bumukas ng malakas ang pinto sa kanyang likuran. Isang boses, kalmado ngunit matigas na parang bakal, ang pumutol sa galit ni Gideon. Nakatayo roon si Diwa del Fuego. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang anak. Bitawan mo siya, Gideon. Ang boses ni Diwa del Fuego ay hindi malakas. Ngunit ito ay may bigat na tila kayang pumigil sa isang rumaragasang bagyo. Binitawan ni Gideon ang braso ni Liwayway na para bang napaso. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang nahaluan ng pagkabigla at hindi paniniwala. Mama, anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni niya. Sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. Naglakad si Diwa papasok sa sala. Ang bawat hakbang ay may layunin at awtoridad. Hindi niya pinansin ang tanong ni Gideon. Sa halip, ang kanyang mga mata ay lumipat kay Liwayway na nakasandal sa sofa, hawak ang namumulang braso at nanginginig pa rin sa takot. Ayos ka lang ba, Hija? Tanong ni Diwa. Ang boses ay mas malambot na ngayon. Isang bagay na halos hindi pa naririnig ni Liwayway mula sa kanya. Tumangulang si Liwayway, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa mag-ina. Humarap si Diwa sa kanyang anak. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita kitang sinasaktan ng isang babaeng buntis, lalo na ang asawa mo, sa loob mismo ng pamamahay ko. Hindi niyo naiintindihan, Ma. Mabilis na katwiran ni Gideon. Tingnan niyo ang ginawa niya. Siya ang nagpakalat ng video. Sinisira niya ang pangalan ng pamilya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. Talaga? Sigurado ka ba dyan, Gideon, na si Liwayway ang gumawa niyan?
May kakaiba sa tono ng kanyang ina, isang bagay na nagpakaba kay Gideon. Sino pa ba? Siya lang ang may motibo. Nagkakamali ka, sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay matatag na parang bato. May isa pang taong may motibo, isang taong pagod ng panoorin ang kasamaan at kabulukan na bumabalot sa pamilyang ito. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Gideon habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulubog sa kanyang isipan. Hindi, imposible. Hindi niyo magagawa to sa akin. Magagawa. At ginawa ko na. Pag-amin ni Diwa, walang bahid ng pagsisisi. Ako ang nagpakalat ng video, Gideon. Ako ang nag-utos na kunan ang bawat detalye ng gabing iyon. At ako ang sisigurong magbabayad ka sa lahat ng kasalanan mo. Ang pag-amin ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Gideon. Napaatras ito, napailing-iling. Bakit? Bakit, Mama? Anak niyo ako. Oo, anak kita, sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay biglang nagpakita ng kislap ng sakit. At dahil anak kita, responsibilidad kong ituro sa iyo ang tama sa mali. Ngunit nabigo ako. Pinalaki kita para maging isang marangal na lalaki, hindi isang halimaw na kayang manahimik habang sinusunog ang kanyang asawa para lang sa isang business deal. Sa pagkakataong yon, inilabas ni Diwa mula sa kanyang mamahaling handbag ang isang pamilyar na brown envelope. Ang parehong envelope na ibinigay sa kanya ni Mr. Reyes. Ibinato niya ito sa coffee table. Alam ko na ang lahat, Gideon, sabi niya. Ang malapit ng pagbagsak ng kumpanya, ang paglustay mo sa pera ng mga investor, ang madumi mong kasunduan sa mga revilla. Akala mo ba habang buhay mong maitatago ang mga yan sa akin? Napatitig si Gideon sa sobre, pagkatapos ay sa kanyang ina. Wala na siyang maisagot. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay nakalantad na. Tumalikod si Diwa at lumapit kay Liwayway. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Halika na, Hija. Aalis na tayo sa impyernong ito. Nag-aalangan si Liwayway. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Ngunit nang tingnan niya ang mga mata ng kanyang biyenan, wala siyang nakitang panlilinlang. Ang nakita niya ay isang inang nasaktan, ngunit determinado. Sama na ako sa inyo, Mama. Bulong ni Liwayway, isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi! Sigaw ni Gideon. Sinusubukang harangan ang kanilang daan. Hindi mo siya maaaring isama. Asawa ko siya. Hindi na ngayon, mariing sabi ni Diwa. Hinarap ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Pumili ka na, Gideon, at pinili mo ang pera at kapangyarihan. Ngayon, haharapin mo ang mga consequences ng pinili mo. Mag-isa. Nilampasan nila si Gideon na naiwang nakatayo na parang isang estatwa sa gitna ng sala. Sa kanilang paglabas, dalawang malalaking lalaki na tauhan ni Diwa ang naghihintay sa pinto. Habang tinutulungan ni Diwa si Liwayway na sumakay sa sasakyan, naramdaman ni Liwayway ang init ng araw sa kanyang balat. Ang hangin ay tila masariwa. Sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. Sa loob ng sasakyan, tahimik sila pareho. Tinitingnan lang ni Liwayway ang babaeng katabi niya, ang babaeng inakala niyang kaaway, ngunit siya pala ang kanyang tagapagligtas. Salamat po. Basag ang boses na sabi ni Liwayway. Hinawakan ni Diwa ang kanyang kamay. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ang tapang ay nasa sayo. Ako lang ang nagbigay ng mitya. Dinala siya ni Diwa sa isang magandang bahay sa isang tahimik na subdivision, malayo sa gulo ng syudad. Ito raw ang safe house niya. Sa loob, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nagpakilalang si Attorney Lorna ang naghihintay sa kanila. Liwayway, I'm your lawyer now. Sabi ni Attorney Lorna, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. We will fight for you. Doon, sa loob ng ligtas na bahay na yon,
Habang umiinom ng mainit na tsa, ipinaliwanag ni Diwa ang lahat, ang kanyang mga pagdududa, ang pag-hire niya sa investigador, ang kanyang plano na ilantad ang katotohanan. Patawarin mo ako kung hindi ako kumilos agad. Hija, sabi ni Diwa, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Kailangan ko munang makakuha ng sapat na ebidensya para hindi ka na niya mabalikan pa. Umiling si Liwayway. Ang mga luha ng pasasalamat ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Naiintindihan ko po. Ginawa niyo ang lahat. Nabuo ang isang alyansa. Isang alyansang hindi inaasahan. Isinilang mula sa sakit at pagtataksil. Ngunit pinagtibay ng iisang layunin. Ang hanapin ang katarungan. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay hindi nagtagal. Tumunog ang telepono ni Attorney Lorna. Nakinig ito sandali at ang kaninang kalmadong mukha ay napalitan ng pag-aalala. May problema, sabi ng abogada pagkatapos ibaba ang tawag. Tumingin ito ng diretso kay Liwayway. Gideon and his lawyers are planning a counterattack. They will paint you as a mentally unstable, hysterical wife. Ang mga salita ni Attorney Lorna ay parang isang malamig na hanging humampas sa loob ng ligtas na bahay. Mentally unstable, hysterical wife. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway, mas masakit pa sa mga paso sa kanyang balat. Hindi sila magtatagumpay, mariing sabi ni Diwa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. May video tayo, may ebidensya. Ang video ay nagpapakita ng pananakit, pero hindi nito kayang pabulaanan ang isang kwentong matagal nang binuo. Paliwanag ni Attorney Lorna, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang gagawin nila ay lalasunin ang isip ng publiko. Ipipinta nila si Liwayway bilang isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan. Para sa oras na siya na ang magsalita, wala nang maniniwala sa kanya. Ang takot na naramdaman ni Liwayway sa mansyon ay nagsimulang bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong galit. Paano nila magagawa yon? Kasinungalingan ang lahat. Ang kasinungalingan, kapag inulit-ulit sa harap ng kamera, ay nagiging katotohanan para sa marami. Malungkot na sagot ng abogada. At si Gideon, magaling siyang gumawa ng katotohanan. Kinabukasan, napatunayan ang sinabi ni Attorney Lorna. Nakatipon silang tatlo sa harap ng telebisyon. Lahat ng malalaking news network ay naka-live broadcast mula sa isang 5-star hotel. Ang entablado ay puno ng mga bulaklak, tila isang selebrasyon sa halip na isang press conference. At sa gitna, nakaupo si Gideon Del Fuego at sa tabi niya, si Mahalina Revilla. Nagsimulang magsalita si Gideon. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng kontroladong pighati, isang perpektong pagganap ng isang nag-aalalang asawa. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyong pagdalo. Simula niya, alam kong marami kayong katanungan tungkol sa video na kumakalat ngayon. This should have been a private matter, ngunit dahil ito'y naging pampubliko na, nararamdaman kong may karapatan kayong malaman ang panig namin. Ang asawa ko, si Liwayway, huminga siya ng malalim, tila nagpipigil ng emosyon. She's a wonderful woman. Ngunit sa mga nakalipas na buwan, she has been struggling. Struggling with her mental and emotional health. Nagkaroon siya ng mga episodes ng matinding selos at paranoia, lalo na nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Sinungaling! Hindi napigilang bulong ni Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ipinagpatuloy ni Gideon ang kanyang talumpati. Ipinapakita ang mga pekeng dokumento. Isang psychological report mula sa isang doktor na hindi kilala ni Liwayway na nagsasabing mayroon siyang history of emotional instability. Pagkatapos ay si Mahalina na ang nagsalita. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Hawak ang isang panyo, ang pagganap ng isang biktima. Hindi ko po gustong saktan si Liwayway. Umiiyak niyang sabi.
Kaibigan po ang turing ko sa kanya. Ngunit ng gabing iyon, wala siya sa kanyang sarili. Sinugod niya ako. Inakusahan ng mga bagay na hindi totoo. Sinubukan ko lang siyang pakalmahin. Ang pagbagsak niya, isang aksidente. Isang kakilakilabot na aksidente. Walang hiya. Sigaw ni Diwa. Nakatayo at nakaturo sa telebisyon. Hayop ka, Gideon. Patiluhan ng buwaya. Binayaran mo. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Mayroon kaming isang testigo, sabi ng abogado ni Gideon. Isang malapit na kaibigan ni Liwayway na makakapagpatunay sa kanyang kalagayan. At sa pagbukas ng pinto sa gilid ng entablado, lumabas ang isang taong hindi inaasahan ni Liwayway na makita. Si Cheska, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang taong tinawagan niya para humingi ng tulong, nanigas si Liwayway sa kanyang kinauupuan. Parang may isang malamig na kamay na dumakma sa kanyang puso at piniga ito ng husto. Umupo si Cheska sa tabi ni Mahalina, umiiwas tumingin sa kamera. Cheska, tanong ng abogado. Totoo ba na madalas magpakita ng matinding selos at pagiging possessive ang kaibigan mong si Liwayway? Yumuko si Cheska. Opo, mahina niyang sagot. Mahal na mahal po niya si Sir Gideon. Minsan po. Sobra na. Nagagalit po siya kahit wala namang dahilan. Nag-aalala po kami sa kanya. Ang bawat salita ni Cheska ay isang direktang saksak sa likod ni Liwayway. Ang kanilang mga pinagsamahan, ang kanilang mga sikreto, lahat ay binabaluktot para sirain siya. Ang pera ni Gideon ay hindi lang nakakabili ng mga kasinungalingan. Nakakabili rin ito ng mga kaluluwa. Pinatay ni Diwa ang telebisyon. Hindi na nila kinayang manood pa. Katahimikan. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa mga pisngi ni Liwayway. Hindi na niya ito pinunasan. Bawat kasinungalingan ay parang isang patak ng asido. Unti-unting tumutunaw sa pag-asang nagsimula nang mabuo sa kanyang puso. Nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Attorney Lorna. Binasa niya ang mensahe sa screen. Pagkatapos, tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng habag. Wayway, sabi niya ng marahan. May isa pa. Ano yon? Halos paos na tanong ni Liwayway. Wala nang lakas na natitira. My source just confirmed it, sabi ng abogada. Huminga ng malalim. Kasabay ng press conference na ito, Gideon formally filed a petition in court. Anong petisyon? Tanong ni Diwa. Tumingin si Attorney Lorna ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Inihahanda siya sa pinakamasakit na dagok sa lahat. He is filing for sole custody of your child upon birth on the grounds of you being an unfit and mentally unstable mother. Sole custody, unfit mother, mentally unstable. Ang mga salita ay parang mga lason na gumagapang sa ugat ni Liwayway. Pinaparalisa ang kanyang diwa. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang apat na sulok ng ligtas na bahay ay biglang kumitid. Sinasakal siya. Hindi ang pangalan niya ang sinisira ni Gideon. Hindi lang ang kinabukasan niya. Ang kinukuha nito sa kanya ay ang mismong dahilan kung bakit siya lumalaban. Ang kanyang anak. Hindi. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan. Napailing-iling na tila ba sa pagtanggi niya ay mabubura ang katotohanan. Hindi niya pwedeng gawin to, anak ko. Ang lakas na kanina lang ay nagsisimulang bumalik ay biglang naglaho. Gumuho ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Napasubsob siya sa mga braso ni Diwa at doon, humagulgol siya ng walang tigil. Isang iyak na puno ng sakit, ng takot, at ng sukdulang kawalan ng pag-asa. Paano ako lalaban, Mama? Higbi niya sa pagitan ng mga luha. Hawak niya ang lahat, ang pera, ang mga koneksyon, ang mga kasinungalingan. Paano? Paano ko poprotektahan ang anak ko sa sarili niyang ama? Hinagod ni Diwa ang kanyang likod. Hinayaan lang siyang ilabas ang lahat ng sakit. Ngunit sa pagkakataong ito,
May apoy sa mga mata ng matanda. Isang galit na matagal na niyang kinikimkim. "Shh! Tahan na, Hija," sabi ni Diwa. Ngunit ang boses nito ay hindi malambot, kundi matigas at puno ng determinasyon. Huwag na huwag mong iisipin na talo ka na. Dahil sa oras na isipin mo yan, nanalo na siya. Itinaas ni Diwa ang mukha ni Liwayway, pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. "Makinig ka sa akin, Liwayway. Oo, ginagamit niya ang anak mo laban sa'yo. Ginagamit niya ang pagmamahal mo bilang isang ina para durugin ka. Ngunit doon siya nagkakamali." Huminga ng malalim si Diwa, ang kanyang mga salita ay tila isinasalin niya sa kaluluwa ni Liwayway. "Ang anak mo ang magbibigay sa'yo ng lakas, hindi ang kukuha nito. Siya ang dahilan kung bakit ka babangon. Siya ang dahilan kung bakit hindi ka na muling iiyak sa isang sulok. Siya ang dahilan kung bakit sasampalin mo pabalik sa kanila ang bawat kasinungalingang ibinabato nila sa'yo." Ang mga salita ay tumago sa puso ni Liwayway. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang biyenan at nakita niya roon ang sarili niyang nag-aalab na galit. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Dahan-dahan, ang kanyang mga nanginginig na kamay ay tumigil. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang bagay na mas mapanganib para kay Gideon. Isang nag-aapoy na determinasyon. Tumayo siya. "May kailangan po akong gawin." Pumasok siya sa silid na inilaan para sa kanya at nilak ang pinto. Kinuha niya ang lihim na telepono mula sa kanyang taguan. Ang kanyang puso ay kumakalabog pa rin, ngunit hindi na sa takot. Ito ay sa kaba at sa nagbabadyang paghihiganti. Pinindot niya ang play sa recording na kuha niya noong gabing iyon. Narinig niya ulit ang boses ni Gideon. Malamig, mapagmataas, puno ng kalkulasyon. "Pag-ibig doesn't save a multi-billion peso company. Mahalina is a means to an end. All you had to do was be the perfect wife." Bawat salita ay muling nagpaalala sa kanya kung sino ang tunay niyang kalaban. Hindi isang asawang nagkamali, kundi isang taong walang kaluluwa na kayang ipagpalit ang lahat para sa pera. Isinara niya ang telepono. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang babaeng umiiyak kanina. Ang mga mata niya ay matalim. Ang kanyang panga ay matigas. Kung digmaan ang gusto ni Gideon, digmaan ang ibibigay niya. Pero sa pagkakataong ito, lalaban siya sa sarili niyang paraan. Hindi sa korte kung saan kaya siyang laruin ng pera nito, kundi sa korte ng publiko kung saan ang katotohanan ang pinakamalakas na sandata. Kinuha niya ang telepono ni Atty. Lorna. Nagdial siya ng numero. Ang numero ng pinakasikat at pinakarespetadong broadcast journalist sa bansa. Si Isabel Reyes, isang babaeng kilala sa kanyang paninindigan at hindi nababayaran. 2 beses itong nagring bago may sumagot. Isabel Reyes speaking. Huminga ng malalim si Liwayway. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Miss Reyes, simula niya. Ako po si Liwayway del Fuego at mayroon po akong kwentong kailangang marinig ng buong Pilipinas." 2 araw ang lumipas. Ang lahat ay nakahanda na. Isang exclusive live interview. Walang script, walang cut. Tanging si Liwayway, si Isabel Reyes at ang katotohanan. Nasa loob siya ng isang pribadong holding room sa TV station. Nakaupo sa harap ng salamin habang inaayusan ng makeup artist. Ngunit hindi niya kailangan ng makeup para itago ang mga pasa sa kanyang kaluluwa. Ngayong gabi, ilalantad niya ang lahat. 5 minutes, Mrs. Del Fuego, sabi ng isang staff. Tumango siya. Sa kanyang kandungan, hawak niya ang 2 bagay. Ang lumang telepono na naglalaman ng recording at isang maliit na larawan ng kanyang unang ultrasound. Ang kanyang nakaraan
at ang kanyang kinabukasan, ang kanyang ebidensya at ang kanyang inspirasyon. Biglang nag-vibrate ang teleponong hawak niya. Ang telepono ni Attorney Lorna. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato, isang malinaw na kopya ng kanyang pinakabagong ultrasound, isang imahe na tanging ang doktor niya at si Gideon lang ang mayroon, isang imahe ng kanyang anak, at sa ilalim nito, isang maikling mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isipin mong mabuti ang kinabukasan niya. Magandang gabi, Pilipinas. Live mula sa aming studio, ito ang harapan sa katotohanan. Ngayong gabi, isang babae ang babasag sa kanyang katahimikan. Siya si Liwayway Ilustre del Fuego. Ang boses ni Isabel Reyes ay umalingaw-ngaw sa buong studio at sa milyon-milyong tahanan sa buong bansa. Nakaupo si Liwayway sa tapat niya. Ang liwanag ng mga kamera ay nakatutok sa kanya. Sa likod ng mga kamera, sa dilim, nakikita niya ang anino ni Diwa at Attorney Lorna, ang kanyang dalawang haligi ng lakas. Ang mensahe, ang banta. Umiikot pa rin iyon sa kanyang isipan. Isipin mong mabuti ang kinabukasan niya. Isang huling desperadong pagtatangka ni Gideon na patahimikin siya gamit ang tanging bagay na alam nitong kahinaan niya. Pero habang nakaupo siya roon, sa harap ng buong mundo, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi kahinaan ng anak niya. Siya ang kanyang kalakasan. At ang pag-iisip sa kinabukasan nito, ang mismong dahilan kung bakit kailangan niyang magsalita. Ginang del Fuego, magalang na simula ni Isabel. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Alam naming hindi ito madali. Ang buong bansa ay naghihintay sa iyong kwento. Huminga ng malalim si Liwayway. Tumingin siya ng diretso sa kamera, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina, isang babae, isang taong binigyan ng boses. Magandang gabi po. Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Ako po ay narito, hindi para magpaawa. Narito po ako para sabihin ang katotohanan. At sinimulan niyang ikwento ang lahat. Mula sa masaya nilang pagsasama ni Gideon, sa pangarap niyang magkaroon ng pamilya, hanggang sa gabing iyon sa Paraiso Heights. Ikinuwento niya ito ng walang pag-arte. Tanging purong, hilaw na emosyon. Sinasabi po nila na ako ay mentally unstable at hysterical, sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Tanong ko lang po, sinong babae ang hindi magiging hysterical kung makita ninyo ang inyong asawa nakahalikan ng ibang babae sa mismong anibersaryo ninyo? Sinong ina ang hindi mawawala sa sarili kung ang buhay ng kanyang dinadala ay nalagay sa alanganin? Ipinakita niya sa kamera ang mga litrato ng kanyang mga paso, mga peklat na habang buhay niyang dadalhin. Ito po ba ang gawa ng isang aksidente? O ito ang marka ng isang krimen na tinangkang pagtakpan? Sa isang penthouse sa kabilang bahagi ng syudad, si Gideon at Mahalina, kasama ang kanilang mga abogado, ay nanonood. She's good. Kinakabahang sabi ng abogado ni Gideon. Masyado siyang kalmado. The public is eating it up. Patayin niyo yan. Mag-file kayo ng injunction. Gawin niyo ang lahat. Sigaw ni Gideon, ibinato ang baso ng alak sa pader. Ngunit huli na ang lahat. Ang makinarya ng katotohanan ay gumagana na. Ngayon, sabi ni Liwayway pabalik sa studio, gusto kong iparinig sa inyo ang boses ng mapagmahal na asawang nag-aalala sa aking mental health. Kinuha niya ang lumang telepono. Isang technician ang lumapit at ikinonekta ito sa audio system ng studio. Huminga ng malalim si Liwayway. Ito po ang ni-record ko ng hindi sinasadya sa loob ng aming kwarto habang akala ni Gideon ay tulog ako. Pinindot niya ang play. Ang katahimikan ng buong bansa
ay binasag ng malamig na boses ni Gideon Del Fuego. Pag-ibig doesn't save a multi-billion peso company. Mahalina is a means to an end. All you had to do was be the perfect wife. Isang sentimental na hangal na tulad mo. Bawat salita ay parang isang bomba na sumabog. Ang bawat pangungusap ay nagwasak sa lahat ng kasinungalingang binuo ni Gideon. Ang audio recording ay malinaw, hindi mapagkakaila. Ito ang usok mula sa baril. Ang patalim na may dugo. Sa penthouse, napasubsob si Gideon sa kanyang upuan. Ang mukha ay namumutla. Si Mahalina ay napatayo, hindi makapaniwala. Ang kanilang mga abogado ay napahawak sa kanilang mga ulo. Tapos na ang laro. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa studio ay mas matindi pa. Maging si Isabel Reyes ay tila nawalan ng sasabihin. Tumingin muli si Liwayway sa kamera. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi po ako baliw, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng dignidad. Ako po ay isang asawang pinagtaksilan. Ako po ay isang inang gustong protektahan ang kanyang anak. At ako po ay isang babaeng tumatangging manahimik na lang. Idinagdag niya ang kanyang huling mensahe, hindi para kay Gideon, kundi para sa libu-libong babaeng nanonood. Mga babaeng marahil ay nasa katulad niyang sitwasyon. Sa lahat po ng babaeng nakakarinig sa akin ngayon na nasasaktan at natatakot, hindi po kayo nag-iisa. May boses po kayo. Huwag po kayong matakot na gamitin ito. Ang katahimikan po natin ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Pagkatapos noon, hindi na niya napigilan. Yumuko siya at humagulgol, hindi na sa sakit, kundi sa ginhawa. Isang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay sa wakas, na bitawan na. Habang nagro-roll ang credits ng programa, ipinakita ng isang split screen ang live feed mula sa labas ng Del Fuego Prime Holdings. Sa gitna ng flash ng mga kamera at nagkakagulong mga reporter, isang grupo ng mga pulis na may dalang warrant ang mabilis na pumasok sa lobby ng gusali. Ang paglilitis ng bayan ay tapos na. Ang paglilitis ng batas ay magsisimula pa lang. Ang katotohanan, kapag nailantad na, ay parang isang apoy na walang kayang tumupok. Mabilis itong kumalat, nilalamon ang bawat kasinungalingan, at iniiwan lamang ang abo ng mga dating makapangyarihan. Kinabukasan matapos ang panayam, ang imperyong itinayo ng mga Del Fuego sa loob ng 3 henerasyon ay nagsimulang gumuho. Ang unang bumagsak ay si Gideon. Sa gitna ng kaguluhan sa lobby ng Del Fuego Prime Holdings, habang sinusubukan niyang iwasan ang sangkatutak ng mga mamamahayag, dumating ang mga pulis. Ang flash ng mga kamera ay lalong umigting habang binabasa sa kanya ang kanyang mga karapatan. Gideon Del Fuego, sabi ng police captain, ang boses ay matigas at formal. Inaaresto ka namin sa kasong frustrated homicide at serious physical injuries batay sa reklamo ni Liwayway Ilustre Del Fuego. Wala nang natirang yabang sa mukha ni Gideon, tanging gulat at hindi paniniwala. Habang ipinuposas ang kanyang mga kamay sa likod, ang parehong mga kamay na pumirma ng milyon-milyong pisong kontrata, ang tanging nakikita niya ay ang mga matang mapanghusga ng mga dating empleyadong humahanga sa kanya. Ang pag-click ng posas ay ang tunog ng kanyang pagbagsak, isang tunog na umalingaw-ngaw sa buong bansa. Kasabay nito, sa isang malamig na presinto, si Mahalina Revilla ay umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Hinihintay niya ang kanyang ama, si Don Andres Revilla, na iligtas siya, na gamitin ang pera at impluwensya nito para ayusin ang lahat. Dumating nga na nga si Don Andres, ngunit hindi para tulungan siya. Daddy, please, tulungan niyo ako. Hikbi ni Mahalina nang makita ang ama. Ngunit ang mga mata ni Don Andres ay kasing lamig ng yelo. Tumahimik ka, mariin niyang sabi. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sinira mo hindi lang ang pangalan mo, kundi ang pangalan ng pamilya natin.
Ang kasunduan, ang lahat, nawala. Pero Daddy, tapos na tayo Mahalina. Putol ni Don Andres, tumalikod na ito. I am publicly disowning you. You are a disgrace to this family. Matuto kang mamuhay mag-isa. Naiwan si Mahalina na nakatulala. Ang lalaking sandalan niya, ang lalaking pinagkukuhanan niya ng kapangyarihan, ay siya ring unang tumalikod sa kanya. Sa mundo nila, ang isang liability ay mabilis na pinuputol at itinatapon. Ang pagbagsak ay hindi lang personal. Ito ay corporate. Sa financial news, ang balita ay parang isang obituaryo. Bumagsak ng 70% ang halaga ng stocks ng Del Fuego Prime Holdings sa unang oras pa lang ng kalakalan. It's the biggest single-day stock market crash for a blue-chip company in the last decade. Ang mga investor ay nagpanik. Nagkaroon ng massive sell-off, ang mga international partners ay nag-pull out. Ang kasunduan sa mga Revilla na siyang dapat magliligtas sa kumpanya ay opisyal ng kinansela. Ang mga ahensya ng gobyerno ay nagsimula nang mag-imbestiga sa mga paratang ng fraud at fund mismanagement. Ang Del Fuego Prime Holdings, ang simbolo ng yaman at kapangyarihan, ay naghihingalo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, may isang lugar na payapa, ang Manila Memorial Park. Nakatayo si Diwa Del Fuego sa harap ng puntod ng kanyang yumaong asawa. Inilapag niya ang isang tangkay ng puting rosas sa malamig na marmol. Patawad, mahal ko, bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Kung nabigo akong palakihin ang anak natin sa paraang ipagmamalaki mo. Huminga siya ng malalim. Isang bigat ang tila na bunot sa kanyang dibdib. Matagal kong ipinikit ang aking mga mata sa mga mali niyang ginagawa, sa pag-aakalang magbabago siya. Ngunit ngayon, ginawa ko na ang nararapat para sa kanya, para kay Liwayway, at para sa pamilyang minsan nating binuo. Tumayo siya ng tuwid. Ang kayamanang iniwan mo sa amin ay hindi na gagamitin sa kasakiman. Gagamitin ko ito para tumulong, para itama ang mga pagkakamali. Sa kanyang pag-alis sa sementeryo, may isang bagong determinasyon sa kanyang mga mata, isang bagong layunin. Samantala, sa ligtas na bahay, nakaupo si Liwayway sa sala, pinapanood ang mga balita sa telebisyon. Nakita niya ang pag-aresto kay Gideon, ang pagbagsak ng kumpanya, ang pagtanggi ni Don Andres kay Mahalia. Wala siyang naramdamang saya. Wala ring galit. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kaluwagan. Tapos na. Hinaplos niya ang kanyang malaking tiyan. Tapos na, anak. Bulong niya. Malaya na tayo. Bigla, nakaramdam siya ng isang matinding kirot sa kanyang puson. Napahawak siya ng mahigpit dito, napasinghap ng hangin. Mabilis at malakas. Nawala rin ito agad. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ulit. Mas malakas, mas matagal. Mama Diwa, tawag niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Lumabas si Diwa mula sa kusina. May dalang isang basong tubig. Bakit Hija? Napahawak si Liwayway sa sandala ng sofa. Sinusubukang tumayo. Isa na namang kirot ang dumating. Napapikit siya ng mariin. Aaray, sabi niya. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Mama, manganganak na yata ako. Ang mga pader ng delivery room ay puti at malamig. Ngunit para kay Liwayway, ito ang pinakamainit na lugar sa buong mundo. Bawat sigaw, bawat patak ng pawis, bawat pag-iri na tila kumukuha ng lahat ng kanyang lakas, ay may kasamang pag-asa. Ito na ang huling laban, ang pinakamahalagang laban. Sa tabi niya, hindi bumibitaw sa kanyang kamay si Diwa. Ang babaeng minsan ay kinatakutan niya ay siya, ngayong pinagmumulan niya ng lakas. Kaya mo yan, Hija. Isang-isa pa. Para sa kanya. Paulit. Ulit na bulong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala at pagmamahal na ngayon lang na iparamdam sa kanya.
Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, sa gitna ng pagod at sakit, narinig ni Liwayway ang pinakamagandang tunog na kanyang pinakahihintay. Ang malakas, malusog na yak ng isang sanggol. "It's a girl!" Masayang anunsyo ng doktor. Ang mga luha na dumaloy sa mga pisngi ni Liwayway ay hindi na dahil sa sakit o pighati. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang ginhawa na hindi niya maipaliwanag. Tapos na ang lahat ng paghihirap. Nariyan na siya. Inilapag ng nurse sa kanyang dibdib ang isang munting nilalang, nakabalot sa isang puting lampin. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang munting mukha, ang maliliit na daliring gumagalaw, ang bibig na naghahanap ng kalinga. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. Ang lahat ng peklat sa kanyang katawan at sa kanyang puso ay tila naglaho sa isang iglap. "Hello, baby ko!" Bulong niya. Ang boses ay basag sa emosyon. "Welcome to the world. Ako si Mama." Lumapit si Diwa. Ang karaniwang seryoso nitong muka ay basang-basa rin ng luha. "Ang ganda-ganda niya, Liwayway. Kamukhang kamukha mo." Tumingin si Liwayway kay Diwa. Isang nangiting puno ng pasasalamat ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mama, may naisip na po akong pangalan para sa kanya." "Ano yon, Hija?" "Gusto ko po siyang pangalan ng Diwa," sabi ni Liwayway. "Para po laging maalala ng anak ko ang pangalan ng babaeng nagligtas sa aming dalawa. Ang kanyang lola Diwa ang naging tunay na diwa ng aming pamilya." Hindi na napigilan ni Diwa ang kanyang sarili. Niyakap niya si Liwayway at ang kanyang apo, at doon, sa loob ng delivery room, ang 3 henerasyon ng mga babaeng sinubok ng tadhana ay nagsama-sama sa isang yakap ng pag-ibig at katatagan. Pero sa araw-araw, dugtong ni Liwayway habang nakatingin sa kanyang anak, ang itatawag ko sa kanya ay Araw. "Araw?" tanong ni Diwa. "Opo," sagot ni Liwayway. Ang mga mata ay nagningning. "Dahil siya po ang aking araw. Siya ang liwanag na dumating pagkatapos ng pinakamadilim kong gabi. Siya ang aking bagong Liwayway." Sa mga sumunod na araw sa ospital, ang silid ni Liwayway ay napuno hindi ng takot, kundi ng mga bulaklak at mga sulat. Mga sulat mula sa mga taong hindi niya kilala. Mga babaeng nagpapasalamat sa kanyang katapangan. Mga inang nagsasabing binigyan niya sila ng inspirasyon para lumaban. Ang kanyang kwento ay hindi na lang kwento ng isang iskandalo. Ito ay naging kwento ng pag-asa. Si Diwa ay laging nasa tabi niya. Tinutulungan siyang alagaan si Araw. Nagpapatunay na ang pamilya ay hindi laging nakabase sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-aarugang kusang ibinibigay. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Araw sa kanyang bassinet, pumasok si Atty. Lorna. "May magandang balita ako," sabi nito, nakangiti. Pumayag na si Gideon sa isang settlement. Ibabagsak niya ang custody case at pipirma siya sa annulment papers. Bilang kapalit, hihilingin natin sa korte ang mas mababang sentensya para sa kanya. Tumingin si Liwayway kay Diwa na tumango lang. Iyon ang napagkasunduan nila. Hindi paghihiganti ang kanilang layunin, kundi kapayapaan. "Pumapayag po ako," mahinang sabi ni Liwayway. May inabot na isa pang sobre si Atty. Lorna. Pinabibigay niya isang sulat. Kinuha ni Liwayway ang sulat. Nakasulat sa labas ang pangalan niya. Isinulat sa pamilyar na sulat kamay ni Gideon. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Sa loob ng sobrang iyon ay maaring naroon ang mga salita ng pagsisisi, ng paghingi ng tawad. Ngunit habang tinititigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak, napagtanto niyang hindi na niya kailangan ang mga salitang iyon. Ang kapatawaran na kailangan niya ay naibigay na niya sa kanyang sarili. Ang closure na hinahanap niya ay narito na, sa kanyang mga bisig. Hindi niya binuksan ang sulat. Dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna
at inilagay sa basurahan. Paglabas nila ng ospital, ang sumalubong sa kanila ay hindi na gulo ng media, kundi ang mainit na sikat ng araw. Habang nakaupo sa sasakyan, karga-karga ang kanyang anak, tumingin si Liwayway sa labas ng bintana. Ang mga gusali, ang mga tao, ang syudad na minsan ay naging kulungan niya ay tila iba na ngayon. Hindi na siya bilanggo. Malaya na siya. Napangiti si Liwayway habang natutulog ang kanyang munting araw sa kanyang dibdib. Ang liwanag ng isang bagong umaga, isang bagong Liwayway ay tunay ngang sumikat na sa kanyang buhay. Isang taon na ang lumipas. Ang hangin sa Baryo Amihan ay kasing sariwa pa rin ng dati. Ang alon sa dalampasigan ay may parehong himig ng kapayapaan. Ngunit para kay Liwayway, ang lahat ay bago. Ang lahat ay mas makahulugan. Hindi na siya si Liwayway del Fuego, ang babaeng nakatira sa isang ginintuang hawla. Siya na ulit si Liwayway Ilustre, isang babaeng malaya, isang ina. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit na grupo ng mga kababaihan sa ilalim ng isang malaking tolda sa tabi ng dagat. Karamihan sa kanila ay mga single mothers, mga byuda, mga babaeng sinubok din ng tadhana. Sa likod niya, isang simpleng banner ang nakasabit, pagbubukas ng sinag ng Liwayway Foundation. Hindi po ako isang eksperto. Simula ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Hindi rin po ako isang santa. Tulad po ninyo, ako ay isang babaeng nasaktan, nadapa, at muntik ng sumuko. Ngunit natutunan ko po na ang ating mga peklat ay hindi simbolo ng ating kahinaan, kundi simbolo ng mga laban na ating napagtagumpayan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pundasyong ito ay maliit lang. Hindi nito kayang baguhin ang buong mundo. Ngunit umaasa po ako na sa pamamagitan ng pagtutulungan, makakapagbigay tayo ng sinag ng pag-asa sa isa't isa. Isang sinag na magsisilbing paalala na pagkatapos ng bawat dilim, laging may Liwayway na naghihintay. Pumalakpak ang mga tao. Lumapit sa kanya si Diwa, na ngayon ay mas madalas nang manatili sa Baryo Amihan kaysa sa Maynila. Inabot nito sa kanya ang isang batang babae na may isang taong gulang na may mga matang kasing ningning ng araw. "Mama," masayang bati ng bata. "Hello, araw ko," sabi ni Liwayway, niyakap at hinalikan ng kanyang anak. "Nagustuhan mo ba ang speech ni Mama?" Tumawa lang ang bata, itinuturo ang mga alon. Pagkatapos ng maliit na seremonya, habang papalubog na ang araw, naglakad-lakad silang tatlo sa dalampasigan. Ang kulay kahel na langit ay sumasalamin sa basang buhangin. "Kamusta na pala siya?" tanong ni Liwayway. Alam na kung sino ang tinutukoy. "Nakalabas na siya sa kulungan, on probation," sagot ni Diwa. "Ang Del Fuego Prime, naibenta na sa ibang kumpanya. Wala nang natira. Si Gideon ay nagtatrabaho ngayon bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya sa probinsya. Nagsisimula ulit mula sa wala." Tumango si Liwayway. Wala siyang naramdamang galit o saya. Tanging isang pakiramdam ng pagtanggap. Sana ay mahanap niya ang kapayapaan. "Ikaw, Hija?" tanong ni Diwa. "Masaya ka na ba talaga?" Tumingin si Liwayway sa kanyang anak. Si Araw na ngayon ay nasa buhangin ay nanginginig na humahakbang. Ang kanyang unang mga hakbang, hinahabol ang papalapit na alon, tumatawa sa tuwa. "Opo, Mama," sagot ni Liwayway. Isang tunay na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. "Masaya na ako, hindi dahil perpekto ang buhay ko, ngunit dahil natutunan kong buuin muli ang sarili ko. Natutunan kong ang tunay na paraiso ay hindi isang lugar o isang tao. Ito ay isang kapayapaan ng loob na ikaw lang ang makakalikha." Ang aklat ng kanyang masakit na nakaraan ay tuluyan ng isinara. Hindi kinalimutan, dahil ang mga aral nito
ay habang buhay niyang babaunin, ngunit isinara para makapagsimula ng isang bago. Hinawakan niya ang kamay ni Araw. Magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan kasama ang kanilang lola Diwa. 3 henerasyon ng matatag na babae, papalayo sa lumulubog na araw at pasulong sa isang bagong umaga na puno ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na madapa, kundi sa kung paano tayo paulit-ulit na bumabangon. Ang pinakamadilim na gabi ay nagluluwal ng pinakamaliwanag na umaga. At ang puso, gaano man karaming beses masugatan, ay laging may kakayahang magmahal at maghilom muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Liwayway? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil ang inyong boses ang aming gabay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula sa inyong lingkod, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo, at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,